kontrata pa rin kikilalanin ng ating mga batas. Dalawa ang uri ng kontrata, Action Romel Rotor, Kagawad Elmer Tapalya, at mga kababayan. Ano yung unang kontrata, Kagawad Elmer Tapalya? Meeting of the minds. As long as there is a meeting of the minds, as long as two parties have agreed, and whether or not the agreement was reduced to writing, there is, under the law, a perfected agreement. Kita mo naman, no? Para tayo nasa college of law nito. Para tayo nasa college of law nito, ha? Ang ibig sabihin nito, kahit na hindi nakasulat, ang kasunduan ng magkabilang panig, basta't sila'y nagkasundo. Si Mr. A at si Mr. B, nagkasundo sila at tungkol sa isang utangan, kahit na walang pinirmahang dokumento, yung kasunduan yan kinikilala ng batas sapagkat sa ilalim ng Kodigo Sibil, Action Romel Rotor, yung kasunduan ay pwedeng verbal at pwede rin namang nakasulat. Okay? Kung nakasulat, ang kasunduan, madali lang patunayan na may kasunduan dahil may kontrata. Nakasulat na kontrata. Pero, pagka verbal, hindi como verbal, hindi na pwedeng patunayan. Meron kasing tinatawag na testimonial evidence. Katibayan batay sa deklarasyon ng isang tao. At yung deklarasyon ng isang tao ay singtibay ng nakasulat na katibayan, Kagawad Elmer Rotor. Kagawad Elmer Rotor. Action Romel Rotor. So, maliwanag, kahit walang pinagkasunduan, walang kontratang pinirmahan, basta't sila'y nagkasundo at naibigay ang pera, yung kontratang yan, kikilalanin na ng batas. At kung hindi nakabayad ang isa, yung nakautang ay hindi nakabayad, po pwede siyang demandahin kahit lamang sa pamamagitan ng deklarasyong verbal ng nagre-reklamo. May karagdagang katanungan si Action Romel Rotor? Wala na po kami. Sa po sila nilabas at nag-uusap na sila ng cameraman. Alright. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Tuloy-tuloy mo tayo. Karagdagang mga katanungan. Kagawad Elmer Tapalya? Yes po, dito po mula kay 219. Actually, ito portal po ito para sa amin, pero po dito po ka, pabasahin ko na lang po. Okay. Sabi po nito dito ni 0912-457-7219. Actually, good evening po. At darating po na ito na ng Pangulo. Bakit po yung mga register laging gano'n? Pag may suna, laging nag-rally. Samantala, si Pangulong Pinoy ay hindi naman lang nagkakaroon ng isang taon. Wala pa ang isyo. Bakit po ganito? Maraming salamat po. Well, alam po ninyo, hindi man kami nakikirali at hindi naman kami bahagi ni Kagawad Elmer Tapalya ng mga rallyista. Ang nakikita ko lamang dyan ay ito isang sistema o paraanan. Pero may paalala kay Pangulong Benigno Aquino III na kailangan ito pa rin niya una ang kanyang mga pangako. Noong halalan, pangako na nagbigay sa kanya ng napakalaking boto at kalamangan sa kanyang pinakamalapit na kalaban. So parang sinasabi ng mga rallyista, Pangulong Benigno Aquino III, ibinoto ka ng sambayanang Pilipino dahil may mga pangako ka. Abay, kailangan mong tuparin yan upang sa ganon, may pakinabang ang sambayan ng Pilipino sa pagkakaluklok sa iyo sa kapangyarihan. Number 1. Number 2, isusulong din ng mga rallyista yung kanilang sariling agenda o yung kanilang mga sariling layunin. Ibig sabihin, ano yung layunin ng mga rallyista? Well, gusto nila magkaroon ng dagdag na sahod, 125 pesos across the board increase para daw sa lahat ng mga manggagawa na kailangang ibigay sa pamamagitan ng batas na gagawin ng mga kaalyadong kongresista at mga kaalyadong senador ng Pangulong Benigno Aquino III. So makikita mo yan, ha? Pangatlo, ano ba yung mga ibang mga layunin? Yung pagtigil ng mga extrajudicial killings. Kasi nananatili, di umano, sa ilalim ng administrasyong Aquino, yung pagpatay sa mga aktivista at mga militante at pagpatay sa mga mamamahayan. So kailangan talaga ipaalala nila sa Pangulo na meron kang obligasyon patigilin ito bagamat hindi ito bahagi ng ipinangako mo ng halalan. Ganun yan. So ibig sabihin, kaya nagrarally kahit na hindi pa nagtatagal si Pangulong Benigno Aquino III, may layuning ipaalala ng mga rallyista na kailangan kumilos ang Pangulo para sa ikabubuti ng bansa. Okay ba sa inyo yun? Ganong klase ng layunin? Sa akin, okay lang. Sa akin, okay lang.
Tanungin natin si Kagawad Del Martavalla. Okay din ba sa iyo yun? Yung ganong klase ng layunin, Kagawad Del Martavalla? Okay rin po, ano rin. Dahil naman bahala po sila. Anong gagawin? Well, para sa ating mga nasa media, mag-rally na kayo ng mga mag-rally dyan, basta't iuulat namin kung merong nangyari. Ganun lang naman ang ating obligasyon. Alright, salamat na Diyos sa ngalan ni Jesus. Karagdagang mga katanungan, Kagawad Del Martavalla? Sige pa na rin, dyan po kayo. Alright, tumahayan po natin ang mga text kaya Atty. Batas Mauricio sa 0922-833-4396. Alright. Ito na po ang isa pang katanungan na padala po ng oops, I'm sorry. Ito po ha. Sandali lang ha. Ito po. Sa 0927-518-8166. Batas, good day. Congressman na ba kayo sa party list? Nanalo ho ba kayo, Atty. Batas? Ako po si Mr. De La Cruz ng Catbalogan City. Mr. De La Cruz, 0927-518-8166. Maraming salamat po dito sa inyong text message. Hindi po. Kasi yung kung napansin niyo bago naghalalan, tinigilan ko po yung pag-broadcast ng ating pagiging kasapi ng isang party list sapagkat nakita ko po na meron po palang malaking problema yung party list na yun. Disqualified po pala batay sa kautusan ng Commission on Elections. Alam po nyo, nangihinayang naman tayo na magpupursige pa doon sa pangangampanya para sa party list nyo. Kaya hindi po tayo nagkaroon ng kaganapan sa ating pagsali sa nakaraang halalan. Kaya hindi po tayo nanalo, hindi rin tayo natalo dahil hindi nga po tayo nagpatuloy sa ating pagsali. Nagpapasalamat po kami dahil interesado po kayo na maintindihan kung ano po ang ating katayuan ngayon. Well, tayo po ay sumusunod sa kung ano ang ipinangunguna ng Panginoong Diyos sa atin. Sabi nga ng isang kanta ni Basil Valdez, yung Lead Me Lord. Aba, Lead Me Lord. Ha? Kaya yun ang aking sinabi sa Panginoon. Pangunahan po ninyo ako, Panginoon, kung ano po ang nais yung aking gagawin.